Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 28, 2025. Monday na naman at bagsak ulit si index natin pero good vibes tayo. Ganda ng galawan ng mga online gaming stocks ulit natin. Tapos yung pinaka good news natin sa kanya yung Sona, di ba? Hindi daw siya nabanggit. Ayan. So, hindi ko napanood yung buo pero yung snapshots niya, wala nga nabanggit na ibaban yung ating mga online gaming. So bukas marami nag-aabang na sa opening ng mga online stocks natin. So meron akong ginawa isang video, namamalat na tayo bago tong PSE Stock Trendings Review with regards sa eto kay Plus natin. At saka doon sa mga affected na stocks, RCR, Bloom at saka si AP. So pwede yung i-check yung isang video natin for today. Okay? So pero ngayon pag-usapan natin to. So nag-drop na tayo, negative 0.52%. And meron tayong 150.7 million net foreign sale. So nag-close tayo, mababa, 6,379.75. So mahina talaga yung mga blue chips, hindi natin maramdaman. Yung mga galaw nila, may mga berde naman, kagaya ni Bloom, pero mas marami yata yung mapula. O mas marami talaga yung mapula for today's trading po natin. Ayan. So wala pa rin siyang momentum, hinihigop yata ng mga online na gaming stocks, si Plus, si Web, at saka si Top, yung mga volume natin. Tapos meron din mga individual na banks pa rin, mamayagpag yung ibang banks natin, yung mga hindi major banks, PNB at saka si East West, may mga breakout ng price action. And si dito, ayan, so sama natin kasi kasama sa trending stocks, medyo maganda rin yung kanyang price action. Walang gusto mag-trade yata ng mga blue chips natin. Okay, so sa global markets naman, okay ulit yung pinapakita ng futures ng US market. Buti pa sa kanila, maganda. Nagkaroon na rin yata ng trade agreement sa pagitan ng Europe at saka ng US. So 15% yung tariffs nila. Sa Philippines, iba, 19% yung tariffs natin sa US. So grabe no, wala tayong laban sa tariffs sa Pilipinas. Okay, so ito po yung mga trending stocks. So yung Galawan, si Plus, umabot to ng 25% kanina. No? Napanood ko to eh. So nag-up siya sa close is 18.89%. Siguro hindi po siya masyado o kinakabahan pa yung mga traders natin sa kanya. Kasi nga, mali mo nga, bigla siya binibigyan, ban yan. So kinabukasan, sigurado flooring si Plus, pero hindi naman. So dadaan siya dun sa normal na reviews sa Congress, sa Senate, and then kay DBM natin. So magkakaroon siya ng mga debate. Okay? So yung details nandun sa isang vlog natin. So meron siyang kailang net foreign sale. 35.6 million net foreign sale. Baka ito yung share buyback niya. And then next si TAP, bumalik. Nag-breakout na yata si TAP. Nag-up siya ng 17.53%. So congrats po dun sa mga diamond hands ni TAP. Ako nag-diamond hands kay Plus, pero si TAP hindi natin na timing ito. So 17.53%. And meron siyang 384.01K net foreign sale. And then si PhilWeb, nag-up din siya. So sumabay na rin 14.33%. And meron siyang 362.35K net foreign buy. Si dito natin, meron din siya, may push din, 12.72 million net foreign buy and nag-close siya ng 10.78%. Pero nag-spike to alam ko umabot to hanggang 13%. And then yung dalawang banks na maganda yung galaw. So PNB, yung isa dito is nag-up ng 3.34%. Meron siyang 30.76 million net foreign buy delete ng net foreign buy. Tapos si East West, meron siyang 6.06% again. Congrats. Ito nag-breakout talaga. Pero merong diyan may si Ma'am April Tan dati, di ba, na-review niya to. So boto siya dito. So meron siyang 9.85 million net foreign sale. Okay? So disclaimer po ulit, pakibasa na lang yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Okay? So mataas yung risk. Taas na risk ng plus kanina. And then follow po ako dito sa ating Palabay Trader Crypto ko to na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang po dito or doon sa mga gusto ng guide, join na lang po kayo dito sa
trading community naman natin. Okay? Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers natin. Hopefully bumalik na yung views. Kasi okay na sa ngayon temporarily si Plus natin. Pero yung mga blue chips hindi pa maganda. Company reviews, mga sample review sa market. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and basic learning sa PSE market. And then follow mo din po ako dito sa crypto, Palaboy Trader Crypto to. So nasa 118K ulit si Bitcoin natin. So check mo na po yung mga post natin dito. Ayan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para update dito sa mga post natin. And then dito sa Facebook page, ayan, or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin, Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market, and then sa Twitter. So, tingnan natin yung summary muna ng market natin. Okay. So, very bad pa rin yung galaw ng mga blue chips. Services sector lang pala yung makyat to. So, pero ba't hindi yung banks? Kasi dalawang bank natin yung makyat. So, services nag-up ng 1.52% and pinakatinaman niya yan is mining stocks in APX nag-drop. So, negative 1.69%. So, meron tayong 155.99 million net foreign sell. So, mahina yung market natin. Hindi natin makita na gumalaw yung mga blue chips. Foreign funds sold. BDO, BPI, East, West. So, binenta na. No? ASEN, FGen, CNPF, DNL, MI, Aboites, AJ Costco, AliBD, TEL, DFNN, MAC, STI, Bloom Plus, Wilcon, APX, FNI at saka Nickel. So ito naman yung mga binili. China Bank, Metrobank, PNB, PSE, APF, PH, SGP, GSMI, Monde, ABA-EC, AREITs, MREITs, Globe, Apollo, Converge, ATI, ICT, Web, Pure Gold, Robinsons Retail at saka si PX po natin. Okay? So yung pinaka-summary. Ethereum rises above 3,900. Ayan. So nag-all time high ulit. Yung mga cryptos, top stories, BDO net income edge higher, 40 billion in first half. Below estimates nga lang. PNB first half beats estimates at 12.4 billion. So maganda pala kayo nag-breakout. Telecom sector downgrading estimates amid heightened risk for competition. Okay. So, nag-fall tayo kanina. So, negative 0.52. And then, ito yung galaw ng mga blue chips. So, Bloom lang yung umakyat. 2.7%. Pero kanina umabot si Bloom natin ng 7, alam ko 7%. GGS 1.64, Converge 1.42, ICT 1.3, Emperador 0.75. So bumagsak si URC 2.6, Pure Gold 2.44, JT Cap 2.35, BDO 2.1, AGI negative 1.8%. Okay, so maraming bumagsak. So despite ongoing regulatory uncertainties and dip in share price, DG Plus said its user base remains loyal and highly engaged. Okay, so integrated resort casino in the Philippines booked 93 billion in gross gaming revenues in the first half according to Padcore. Ayan. So, kaya yung mga casino, malaki yung ambag sa tax. Philippine gambling stocks rally on optimism government will favor tighter regulation over a total ban on online gaming. So, hindi pa naman confirmed, di ba? So, pag didebatehan pa yan. Listed Basic Energy is expecting around 300 million medium-term finance rollout. Ito yung ating upcoming dividends. So, double check nyo lang. Pizza, BRN, CNPF. So, meron sila mga bago magkatapusan. Okay, Meralco, net income rose 5.3%. PSE kanina talaga mapula yung index. Gambling stocks rise ahead of Marcos Sona. Pero bago yan, bago natin malaman na hindi naman napag-usapan sa Sona. So gains, plus, WebTap, PNB at saka si Bloom. Kanina yan, mga 11.40. Noong 11.20, wala mapula talaga yung mga big caps natin. Alter receives 1.4 billion funding from BPI and Security Bank. Ito ba yung binili ni GSIS? E-wallet GCash is unlikely to cash in on the opportunity to go public this year. Okay? So TAP announced expansion into retail and
logistic properties. So ito yung pinaka-catalyst natin. Kaya nag-up siya ng 17%. So launching a new mixed-use projects including Bismin Retail Hub and Fuel Station Network. So hindi na ubusan ng balita si top natin kaya marakada yung yung price action natin. Ayan. Hindi pa pala siya nag-breakout, no? Hindi pa. Okay, so alas 10, mapula pa rin. Telecom sector downgrades estimates. Okay, yan yung kanina. Top. So yan na yun. Bakit siya umakyat? DigiPlus says legalizing unregulated online gaming yield up to 300 billion. Ayan. So converge, pero hindi naman lahat dapat. Kasi magiging sugarol ng mga Pilipino. Converge is evolving from providing basic fiber broadband. Aboitiz arm of owns diverse infrastructure assets. Union Bank revenues up by 9.2%. And then, the first thing okay, alam na natin yan. Share buyback si Ali Plus is urging lawmakers to strike a balance. Okay, Robinsons Retail is diversifying into motorcycle retail business plus ulit. Ayan, so ito yung pinaka-catalyst natin for the coming few days, South Africa. Hopefully, magtuloy siya. BDO, Q2 net income, 20 billion, rose 3%. Share buyback Cebu AGI at saka si Ali. And then MRC said its board approved sale of 333 million shares at 1 peso per share. Ayan, bibigat si MRC. Video first half earnings plus to apply for 3 license in South Africa. Okay, tapos yung galawan natin kahapon sa market. Okay, so wala tayong narinig tungkol kay Plus. Okay po. So, ayan, patalasas ulit. So, for next month's group. So, pwede kayong sumali dito sa Patreon channel. Double check na po yung mga requirements na nakalagay sa Patreon natin. Okay? So, tingin tayo sa galaw ni PSE Market. Ayan. So, kung blue chip holders kayo, so medyo nakakaumay yung galaw ng market kasi pabagsak ulit at sideways, super sideways. So nandun lang yung mga traders natin kina Top, kina Plus, and then nasama si dito, di ba? Sa listahan natin. So nag-close tayo 6,379, negative 0.52% and meron tayong 150.7 million net foreign sell. Okay? So medyo mahina RSI at saka MACD. Super sideways din po yung kanilang galawan. So ito yung mga winners plus 18.89. Okay, nakabalik na tayo. Ito yung isa sa mga candle natin na sa dami na trap dito sa dalawang candle na yan. So tingnan natin bukas kung may gap up. Si Top 17.53%, si Web 14.3%. Ataw din si Web, oh. Mukhang be-breakout to eh. PHR up ulit 11.86. Dito 10.78. Ayun oh. Laki ng volume ni dito. Tapos si ABA nabuhay na. 6.9 na-bounce sa support east west. Ayan oh. Ayan, meron ka ba? Breakout 6%. Lode 5.49. Wigid na rin short ni Lode. Tapos si Security Bank 3.37. Okay, PNB yan breakout din. Pero nag-Dow G 3.34. Nag-Dow G pala si PNB. Okay, next. Sa closing yan eh. Ayan, hindi ko nakita yung closing na inad ko sa trending stocks lang nag-close siya nandito sa 70 pesos. Anyway, tignan na lang natin. So nag-drop si Green. Naku. Buhos. Negative 8.39. Tapos si Wilcon minus 5.8. MRC minus 4.49. Sino ba sa mga Si FNI, hirap talaga. Minus 3.7. And lastly, may volume, Double Dragon, minus 3.2%. Okay? So silip tayo ng konti sa US. Okay, so maganda ulit. Maganda yung futures ng US market. S&P 0.24. Dow Futures 0.15, Nasdaq 0.44. So maganda yung opening nila. Tapos sa European stocks, okay na rin. Asian stocks, mix, pero mas marami yung verde. Ayan. So maganda yung global markets. So Philippines lang hindi.
At then dito sa crypto, balik sa 118K si ano. Malakas pa rin, no? Si Bitcoin, 118. Ethereum, 3.89. XRP, 3.25. Puro up. BNB, oh, lakas na. 852, 7% up, oh. Sol, 193. So marami yatang ano, oh. Ang daming umakyat. Si AVAX, 9%. Okay, so konting silip tayo dito sa ano, trending stocks. Okay, so unahin natin si Plus sa listahan natin. Panalo. Yung mga holders natin. Okay, nakabalik. Halos makabalik na sa MA 100 ulit. So last time, ban pa rin yung usapan dito. Hindi siya nabanggit. So very, very interesting kung ano yung magiging result ng price action. Pero ako as a holder, ayan, bias, nag-expect ako ng gap up kay Plus and then tignan natin kung hanggang saan yung kanyang pinaka-next na galawan. So meron siyang malakas na resistance. Malalagay ko na lang dito kasi medyo malakas tong ngayon. Meron siya kasi dito last time May baka mag-profit taking yung mga nandito. So 34 o 35 pinaka-resistance. 35 na lang no. Para eksakto yung ano. Hindi natin malagay ng eksakto. Okay. 35 pesos and then pinaka-next na support. Taas na natin siya no. Taas na natin kasi hindi pa naman pinag-uusapan yung yung ban natin sa kanya. So babalik ulit siguro yung fear mongering kay kay Plus kapag nag-umpisa ng dumaan sa Congress yung yung bill, di ba, na pinag-uusapan. Okay? So very good. Nasa reversal yung price action. Price action na index 18.89%. So 32.1 na. Nakabawi na siya, no? Ilan na yung bawi ni GSIS natin? So laki na, no? Laki, no? Kung dito ka pala nakabili sa bottom. Nag-flooring to ng siguro mga few minutes din na nag-flooring dito. Ayan, no? Nag 135% na siya. Okay? So, kaya lang, net foreign sale pa rin. Negative 35.6 million. So, most likely may may share buyback kaya umakyat si Plus. Okay? So, reversal lahat ng indicators. May breakout sa RSI and then pa-reverse yung direction ng MACD formation natin. So bukas ang laban natin sa kanya. Plus, yun nga sabi ko dun sa vlog, kapag natuloy na maging blue chip si Plus natin, 'di ba? So additional plus na naman para sa kanya. Okay po. So congrats dun sa mga holders. Next, ito another congrats sa mga top notcher natin. So mayroon siya balita kanina, 'di ba? Ayan, let's mag-breakout pala. So yung balita niya is yun nga may mga additional mixed use na properties na naman siya na i-develop. So very good. Continuous yung yung improvement na ginagawa nitong si top natin. Kaya naman hindi siya tinitigilan na binobomba. Ayan. So taas ng galaw niya. So yun nga lang parabolic na lang to. So tapos pabalik siya pabalik sa 400% na ulit yung o halos 500% yung gain ng mga traders natin sa kanya. So balik natin yung pwede ulit to, no? Extended Fibonacci, no? Tignan natin. Ayan, no? Tapos nito pag nag-breakout, dos yung sinasabi ng price action. Pero para hindi ka ma-hype, lagay ko na lang muna sa pinaka-peak niya last time. Tingnan natin kung may mag-profit taking dito sa malapit sa dos pa rin pala pinaka niya resistance area. So pinaka-support, so ang sabi niya is around 1.54. So lakas din ng volatility ni top. Nag-close siya 1.81 and meron siyang 17.53% na gain sa market. So wala siya masyado foreigners. Negative 384.01K net foreign sell. Okay? So may laban bukas si top. And then next si PhilWeb. Ayan, sumasabay lagi kay kay Plus kasi pares ng business. Ayan, so on the way din siya sa breakout. Nako, mag-breakout kaya ito bukas. Kasi may good news ang yung walang news na lumabas sa kanya is a good news. Kasi hindi siya in the short term, walang pinag-uusapan ng ban sa kanya, di ba? So on the way sa breakout si Web, baka mauna pa tong mag-breakout kay kay Plus sa MA 100. Okay. So ito bullish lahat ng indicators niya. So maganda yung RSI and then okay din yung MACD formation. So 14.33% na close na 3.35 and meron siyang 362K net foreign buy. And then finally, ayan. So mga dito natics, biglang binomba. So nag-breakout siya.
So tingnan natin kung breakout sa downtrend. So ang pinakamalapit na resistance is MA100, 1.25. Hopefully hindi na siya mag-double bottom, mag-reverse na siya. Pero siguro para mas malakas, double bottom, tapos saka breakout sa MA100. Unless masustain natin bukas yung volume natin. Kasi mataas yung volume niya, nasa 107.59 million. Ayan, so mataas na sa piso. 1.13 and 10.78%. Meron din siyang 12.72 million net foreign buy. So skeptical ako kay dito kung kaya niya. Pero mas maganda kasi mas good vibes tayo pag ma-break yung MA100. Okay? And then yung dalawang banks na nag-breakout, si Philippine National Bank. Kaya lang profit taking yung yung candle natin. Pag bukas, red yung candle, alam mo na. So baka profit taking na talaga yung galaw niya. So pwede siguro ganyan. Ito yung sinundan niya na pinaka price action na 70. Ano ba yung usapan natin? Nakalimutan ko na. Yung usapan natin sa kanya kahapon. Okay, so meron siyang dividends. Lakas ng volume niya, 248 million, no? So 3.30, mas mataas pa siya kay Bloomberry sa market cap. 3.34%. Pwede rin pala maging kasama sa blue chips, no? Ayan. So maganda yung galaw niya, eh. Okay, so anyway, kailangan overbought na. So RSI 81, check niyo na lang kung meron kayong hawak. And napaka-bullish yung RSI at saka MACD formation. Okay? So very good pa rin kahit na Dow G. Hopefully hindi siya red pag green candle, high chance na ma-revisit natin yung 70.58. And then lastly, East-West. Ito nakita ko boto dito si Ma'am April Tan eh. Nakita ko yung video niya sa YouTube eh. Nung pinag-uusapan nila to eh. Ayan. So breakout. Ganda. Ano ba to? 52 weeks high o all time? Okay. 52 weeks high. So yung pinaka-next na resistance, medyo mataas. Nandito sa around 13 pesos. Okay? Hopefully umabot siya bago siya bumaliktad kasi overbought na rin yung price action natin. Pero bullish. Ayan. Bullish RSI and then bullish din yung pinaka-MACD formation natin sa kanya. Okay? So balik tayo sa mga dito sa PSE market. So very interesting bukas kung ano yung mangyari sa price action ni na Plus, Web, at saka ni na TAP, di ba? So hopefully good news para sa mga stocks natin para lumipad yung mga alaga natin or makarecover man lang si GSIS kasi government pera ng bayan yung pinang-invest niya kay Plus natin. Okay, so yun na lang abangan natin. Check mo yung isang video natin, nandun yung mga pinaka-details. And see you again sa trading day bukas po.